Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, August 29, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. I don't see any crisis and I don't see disobedience. Exclusive! Bagong PNP Chief General Jose Melencio Nartates. Tiniyak na mataas ang moral ng buong kapulisan. Pero mga kaso ng mga tiwaling pulis, binigyan ng 3 buwang deadline. Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready, pati pang Pangulo. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang magpa-lifestyle check at ilantad ang kanyang SALN. Mahigit 1 buwan na lang bago ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ilang BARM officials may pinagtatalunan pa rin. Representative Richard Gomez, inakusahan ang media ng pagiging biased. Ethics complaint, ihahain ba ng mga mamamahayag laban kay Goma? Sa showbiz, ilang snaps ibinahagi ng singer na si Selena Gomez sa kanyang bridal shower. At may bagong tambalang kakikiligan. Catherine Bernardo at James Reid o Kath Reid may bagong project sa Kapamilya Network. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Iginigiit ng bagong hepe ng pambansang pulisya na si General Jose Melencio Nartates na mataas ang moral ng buong kapulisan at walang sumasalungat sa loob ng organisasyon. Sa exclusive interview ng Balitang A to Z, nagbigay ng 3 buwang deadline si Nartates para aksyonan ang mga kaso ng mga tiwaling pulis. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. I don't see any crisis and I don't see disobedience and disalignment. Naniniwala si Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na walang sumasalungat sa pagpapalit sa liderato ng organisasyon. Ito'y matapos ang biglaang pagkakatanggal sa pwesto kay General Nicolas Torre III noong Martes. Pero si Torre hindi na nagpakita sa Campo Crame matapos maghain ng mandatory service leave. Sa one-on-one interview ng Balitang A to Z, iginiit ng bagong PNP chief, the moral of the PNP right now at all level is high. Pagka meron naman nakaupo na chief, of course, they will align with the programs and or kung ano yung sinasabi ng chief PNP. Ano? And this is a sign of discipline. Nagbigay rin ng deadline si Nartates para desisyonan ang mga kaso ng mga tiwaling pulis. Gagawin natin to ensure that there is accountability and to ensure that those who are doing shenanigans will be punished. Within 3 months, kailangan ma-resolve ang kaso. And we have to look yung andar ng kaso and we'll ensure na yung proseso na yon ay masunod. No, that is procedural. Bilang dating hepe ng National Capital Region Police Office o NCRPO, agad na pinaaksyonan ni Nartates ang lahat ng mga pulis na may nakabingbing kaso kung dapat manatili o i-dismiss sa serbisyo. Sa issue naman kung magpapatupad siya ng balasahan sa PNP, titignan muna natin ang performance ng bawat isa. Of course, regular yung movement ng police, lalong-lalo na we are a national police, ano? You can be assigned anywhere else. Si Nartates ang ika-32 hepe ng pambansang pulisya at kabilang sa Philippine Military Academy Class of 1992, ito ang huling PMA batch na pumasok sa PNP. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang PNP Ilacan Retirees Association Incorporated sa bagong pamunuan. Giit nila, ipagtatanggol nila ang profesionalismo at integridad at tiniyak na hindi madidiskaril ang organisasyon sa mga interes sa politika. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Samantala sa isang video statement, muling iginiit ni dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na wala siyang sama ng loob sa pagkakasibak sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto. Ani Torres, naiintindihan niya ang desisyon ng Pangulo. Kung may kailangan anyang kaawaan, ito yung mga kababayang patuloy na napeperwisyo ng pagbaha sa bansa. Kasabay nito, naghayag siya ng pasasalamat sa mga taga-suporta at nagbigay simpatya. Kasalukuyang nakatalaga si Torre sa Personnel Holding and Accounting Unit. Okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. Hindi naman masabi ni Vice President Sara Duterte kung maikukonsiderang karma o hindi ang pagkakasiba kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng pambansang pulisya. Yan ang kanyang komento ng tanungin sa kanyang reaksyon sa usapin. Anya, Diyos lang ang makapagsasabi kung ano ang karapat-dapat para sa isang tao. Mababatid na si Torre ang nanguna sa pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nasa detention center ng International Criminal Court. Hindi ko kasi masabi kung karma ba yun o hindi kasi Diyos lang naman kasi talaga ang makakapagsabi kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. So siguro part lang yun ng journey niya. Sa buhay niya. Sometimes nandoon ka sa taas and then 85 days later nandoon ka sa baba. Ganun. Tiniyak ng palasyo na handa mismo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sumalang sa lifestyle check gaya ng kanyang mismong utos sa lahat ng government officials. Pabor din ng ilang senador na magpa-wealth audit. Pero anila, dapat third party ang magsasagawa para maging credible ito kahit sino man ang tamaan. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready, pati pang Pangulo. Pagtitiyak ng Malacanang, handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa lifestyle check, gayon din ang buong executive department. Una nang ipinag-utos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga government officials, partikular ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa gitna ng mga investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Kumporme rin ang ilang senador na sumailalim sa wealth audit. We are not also exempted from these lifestyle checks, di ba? May mga politiko na wala naman po silang income rather than their income from being a politician at makikita mo naka Rolls Royce, naka Ferrari, paano naman nila makuha ito mga mamahalin na sasakyan? Kailangan yan tugma sa kanilang BIR, di ba? Okay na kailangan talaga magpaka-good example naman ng mga mambabatas kasi kami ang tumatayong liderato ng bansa, dapat leader din kami sa anumang lifestyle at iba pang check. Pero nilinaw ng mga senador na hindi dapat manggaling sa kanilang hanay ang magsasagawa ng pagsisiyasat. I think this should be a third-party agency that should be led by, of course, the investigators and government investigators and civil society. Mungkahin ni Subiri, maaari itong pangunahan ng dating Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang wealth audit, habang ang ilang senador ay pabor na pangunahan ito ng ombudsman. Ang posisyon dito ng Malacanang, sila po ay may karapatan at may authority to initiate investigation on this matter. Ngunit ang ombudsman po ay isang independent constitutional body at kung ano man po ang kanilang magiging proseso or mechanics patungkol po dito, nasa ombudsman na po yun. Sa isyu naman kung handa ang Pangulo na sa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, iginit ng Malacanang na nararapat lang na kabilang ito sa lifestyle check. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Iimbestigahan ng Department of Trade and Industry ang mga alegasyong
nagbebenta umano ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ng accreditation sa mga kontraktor ng flood control projects ng gobyerno. Kasunod ito ng isiniwalat ni Senator Ping Lacson na mga irregularidad ng PCAB sa nagdaang Senate inquiry kaugnay sa flood control projects na dinaluhan ng 7 contractors. Binigyang diin ni Trade Secretary Cristina Roque na isinasagawa na ang mga pagdinig at magbibigay rin ito ng mga bagong impormasyon. Una nang nagbabala ang PCAB sa mga individual na umano'y nagpapanggap bilang mga kabaro at sinasabing nagsasagawa na rin sila ng sariling investigasyon sa issue. There are certain requirements that are needed to be able to come up with a license, whether yung mas mababa all the way to quadruple A. We are definitely checking now. Samantala, ipinanawagan naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang masusing pagsisiyasat sa proseso ng accreditation ng mga kontratista para sa mga proyekto ng gobyerno. Sa ngayon kasi ayon sa Senador, ang pang-pinansyal na kapasidad at ang lisensya mula sa Philippine Contractors Accreditation Board ang tanging batayan ng Department of Public Works and Highways para siyasatin kung may sapat bang makinarya ang mga kontratista para sa hahawakan nilang mga proyekto. Pero giit ni Gatchalian, kailangan repasuhin ang proseso kung paanong napapayagan naman ang mga subcontractors na humawak ng mga proyekto ng gobyerno. Some of these contractors have questionable capital and they will claim they are AAA rating or quadruple A rating, but their capital is not adequate enough to secure multi-billion projects. And this actually raises a red flag. Nagprotesta sa labas ng St. Gerard Construction Company sa Pasig City ang ilang miyembro ng Akbayan Party List upang kalampagin ang mag-asawang negosyanteng sina Curly at Sara Diskaya na sumagot sa mga tanong ukol sa umano'y questionableng flood control projects ng kanilang kumpanya sa Department of Public Works and Highways. Ayon sa grupo, dapat humarap ang mag-asawang Diskaya sa House Inquiry ukol sa issue sa September 2. Lalo't hindi umano tinanggap ng mga tauhan ng St. Gerard ang imbitasyon sa kanila ng House Infracom na ipinadala sa kanilang tanggapan nitong Biyernes ng umaga. Ang St. Gerard ay pagmamay-ari ng pamilya Diskaya na una nang nakalaban ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagkaalkalde sa lungsod. Kabilang rin ang St. Gerard sa 15 kontraktor na isiniwalat ni Pangulong Marcos na naka-corner ng pinakamaraming flood control projects ng DPWH. Itong refusal nila to participate dito sa processes for accountability, baka guilty, kaya ganyan nagtatago at tayo humarap. Beautiful bride-to-be. Glowing ang American singer at actress na si Selena Gomez sa kanyang bridal shower. Ibinahagi ng singer ang ilang snaps sa Instagram kasama ang malalapit na kaibigan at kaanak. December last year, nang i-anunsyo ni Selena ang kanyang engagement sa nobyong producer na si Benny Blanco. Kamakailan lang nag-post ang kanyang best friend na si American pop superstar Taylor Swift na engaged na rin kay NFL football player Travis Kelce. Susunod, mahigit 1 buwan na lang bago ang Bangsamoro parliamentary elections. Ilang BARM officials may pinagtatalunan pa rin. At Congressman Richard Gomez inaakusahan ng media ng pagiging biased. Ethics complaint, ihahain nga ba ng mga mamamahayag laban kay Goma? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mahigit 1 buwan na lang bago ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region. Pero nagtatalo pa rin ang ilang BARM officials dahil ito sa bagong pirmang batas na nagdaragdag sa bilang ng parliamentary seats sa bawat lalawigan.
Hirit ng Commission on Elections, hindi nila kinakalaban ng BARM at magpapatuloy ang kanilang preparasyon para sa October polls. Mula sa Zamboanga City, may balitang A to Z si Naomi Almojano. Iginiit ni Bangsamoro Speaker Pangalian Balindong, hindi siya lumagda sa Bangsamoro Autonomous Act No. 77. Ito ang batas na nagre-redistribute ng 7 parliamentary seats ng Sulu papunta sa ibang mga lalawigan. Tinanggal kasi ng Korte Suprema ang Sulu sa BARM dahil hindi nito niratipikahan ang Bangsamoro Law. Pero ani ni Balindong, wala siyang ino-authorize na pirmahan ng batas para sa redistricting. Pero buwelta naman ni Bangsamoro Deputy Speaker Tan, absent sa roll call noong August 26 si Balindong kaya ipinasa sa kanya ang pagpirma ng batas. Dahil kasi sa Redistricting Act, nadagdagan ng parliamentary seats na dapat ihalal para sa mga lalawigan. Ang problema nga lang, hindi na ito maihahabol pa sa mga balota. At ang tugon ng Commission on Elections sa bangayan ng BARM officials. Yan po kasi ay purely internal talaga sa Bangsamoro. Hindi po kami makakapag-komento kung legal, valid ba ang naging batas. Sa part po ng komisyon, limited lang kami doon sa operational and administrative preparation. Doon sa mismong legality, ipagpapaubaya na po natin yan doon sa ibang mga grupo, sektor or tao dito sa Bangsamoro. Una nang iginiit ng COMELEC na tuloy ang parliamentary election sa October 13. Tiniyak ng COMELEC na hindi nito maaapektuhan ang kanilang preparasyon para sa kauna-unahang parliamentary elections. Kaya ngayong Biyernes dito mismo sa Zamboanga City, nagsagawa ng BARM briefing ang komisyon na dinaluhan ng mga political party, kandidato at mga botante para talakayin ang timeline at aktibidad ng komisyon sa darating na eleksyon. Ayon kay Garcia, importante ang BARM stakeholders briefing na ito dahil bukod sa voter education, nagsisilbi rin itong paalala. Hindi po maghahanap ng away ang COMELEC dito sa Bangsamoro bagkus kami ay partner ng parlamento ng buong Bangsamoro sa pagkakaroon ng isang maayos na halalan. Kina-question naman ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang pagpapatuloy ng parliamentary election sa harapyan ng bagong batas. Gayunpaman, tatakbo ng 1 buwan ang pag-iikot ng COMELEC sa BARM para sa voter education. Mungkahi pa ng COMELEC, i-appoint na lamang ang mga opisyal para sa parliamentary seats na hindi maihahabol sa balota. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano, Zamboanga City. Hindi pa tapos ang laban para sa 3 congressional seats ng Duterte Youth Party list dahil maghahain ang grupo ng petisyon sa Korte Suprema sa Lunes, September 1 para ipadeklarang unconstitutional ang pagkansela ng COMELEC on-bank sa kanilang registration. Ayon kay Duterte Youth Chairperson Ronald Cardema, hindi na umano nakagugulat ang lumabas na desisyon ng poll body. Sa botong 5-1-1, ibinasura ng COMELEC on-bank ang apela ng Duterte Youth na baliktarin ang June 19 cancellation ng kanilang registration. Ang Duterte Youth ang pumangalawa sa party list race nung halalan nitong Mayo at mayroon dapat 3 pwesto sa Kongreso. Pero kinansela ng COMELEC 2nd Division ang kanilang registration dahil sa mga kakulangan sa dokumento at nakabimbing mga kaso. Maaaring ireklamo sa House Ethics Committee si Congressman Richard Gomez matapos ang kanyang akusasyon ng media bias laban sa mga reporter na hinihingi ang kanyang panig sa isyu ng flood control sa kanyang distrito. Nauna nang umalma ang isang grupo ng journalist sa bansa, hindi lang sa alegasyon ng dating aktor, kundi maging sa pagsasapubliko sa mga phone number ng ilang mamamahayag. Bukas si House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa ilang panawagan ngayon ng paghahain ng ethics complaint kontra kay late Representative Richard Gomez, kaugnay ng akusasyon ng dating aktor na nabayaran ng ilang journalist na humihingi ng kanyang panig ukol sa flood control issues sa kanyang distrito. Yeah, absolutely. Absolutely. I encourage you to bring it before the Ethics Committee here. Nag-ugat ang issue sa alegasyon ni Matag-Ov Leyte Mayor Bernie Tacoy na kulang umano ang suporta na ibinibigay ni Gomez sa kanilang lokalidad. Dahilan kung bakit pa ulit-ulit ang baha sa lugar.
Pero nang hingan ng kanyang panig ng reporters ng ilang media outlets, imbis na sumagot ng diretso, naimbierna si Gomez. Ibinandera niya ang text messages ng mga mamamahayag na humihingi ng kanyang komento. At sa caption sinabi ni Gomez na tila ginastusan umano ang pare-parehong tanong ng mga nasa likod ng anyay media spin laban sa kanya. Sa kanyang post, isinapubliko ni Gomez pati ang phone numbers ng mga mamamahayag. Agad namang kinondena ng National Union of Journalists ang alegasyon ni Gomez. Paliwanag ng NUJP, pabor kay Gomez ang paghingi sa kanyang panig. Maling-mali rin ayon sa grupo ang ilabas ang phone numbers ng mga mamamahayag. At bagamat naharap ngayon sa kontrobersiya ang ilan sa mga miyembro ng media, binatikos ng grupo ang pagpaparatang ng media bias para lang makatakas sa mga tanong. Reaksyon dito ng House Deputy Speaker. I'm very disappointed to hear these things, no? At malungkot na nangyayari yung mga ganyan. Sa ngayon, hamon ni Puno sa media. Dalhin na lang ang reklamo sa Kamara lalo't mas mataas anya ang pamantayan sa tamang pag-uugali na inaasahan sa mga public official. Kinansela ng Energy Regulatory Commission ang permit to operate ng Villar-owned Siquijor Island Power Corporation dahil sa matinding krisis sa kuryente sa Siquijor. Ayon sa DOE, bigo umanong ayusin ng energy company ang problema nito sa supply ng kuryente at dahil sa tumitinding problema ay napilitang isailalim sa state of emergency ang naturang lugar. Samantala, nagbaba ng overseas travel ban ang Department of Public Works and Highways sa kanilang mga opisyal at empleyado hanggang sa Nobyembre. Sinuspindi ang anumang aplikasyon para bumiyahe sa labas ng bansa sa harap ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects ng ahensya. Nasa 23 individual ang patay, kasama ang 4 na bata sa panibagong Russian strike sa isang residential building sa Kiev. Hindi bababa sa 53 ang iba pang sugatan, habang hindi patiyak ang kalagayan ng 8 nawawala. Tiniyak naman ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang tulong sa mga apektado ng atake. Kasabay nito, nagpasalamat siya sa mga agarang rumisponde sa mga residenteng naipit sa debris ng mga gusaling tinamaan ng Russian strike. Binuksan na sa publiko ang Sustainability Expo o SUSTEX 2025 sa SMX Convention Center sa Taguig City ngayong Biyernes, August 29. Sa pangunguna ng Department of Science and Technology, layo ng programa na isulong ang eco-friendly na mga produkto para sa matatag na komunidad at pangmatagalang solusyon patungo sa isang sustainable Philippine economy gamit ang siyensya, teknolohiya at inobasyon. Tampok rito ang iba't ibang produkto ng madidiskarteng Pinoy na tiyak makatutulong sa pang-araw-araw na kabuhayan ngunit hindi nakakasira sa kalikasan. Tatagal ang naturang expo hanggang 30 ng Agosto. Samantala, speaking of trade, pinangunahan naman ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang pagbubukas ng Coconut Philippines Trade Fair. Sa Mega Trade Hall po yan nitong Biyernes din. Dito ibinida ang mga produktong gawa sa niyog mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang ang Pilipinas sa world's top producers at exporter ng niyog na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng ating coconut farmers. Sa aming pagbabalik, Catherine Bernardo at James Reid magti-team up para sa bagong project ng Kapamilya Network. At Jody Santa Maria, nagkamit ng bagong certification sa psychotherapy. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. May
bagong powerhouse team-up na aabangan sa nilulutong project ng Dreamscape Entertainment. Ang dating one-half ng Kathniel na si Catherine Bernardo, ipinartner naman ngayon sa dating one-half ng Jadine na si James Reid. Kumusta kaya ang chemistry? Samantala, Jody Santa Maria may inspiring message sa mga may pangarap sa buhay, lalo't may bago na naman siyang accomplishment. Ang balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Kath X James. Pasabog ang announcement ng Dreamscape Entertainment ngayong Biyernes matapos i-anunsyo na magsasama sa isang proyekto ang box office queen at award-winning actress na si Catherine Bernardo at James Reid. Ipinasilip sa Instagram ang photoshoot ng dalawang stars para sa kanilang upcoming teleserye. Maraming fans ang kinilig at na-excite dahil first time na magtatambal ang dalawa. Stay tuned para sa mga detalye at kung kailan ipapalabas ang nasabing proyekto. Magaling na artista. Kagantihan mo. Hindi ba dapat ako gumanti sa inyo sa lahat ng ginawa niyo sa akin? Mapagmahal na ina at matalinong estudyante. Iyan ang makulay na buhay ni Asian Academy Award winner Jody Santa Maria na proud na flinex ang panibagong milestone sa kanyang pag-aaral. Sa Instagram, ibinahagi ng aktres ang kanyang pagkamit ng panibagong certification sa larangan ng counseling. Ang caption ng kanyang photo, "You're not too late. You're not too broken. Start small. Start scared. Just start." Na message niya para sa mga may pangarap sa life. Ayon kay Jody, nagbunga ang kanyang pagpupursige. Ngayong isa na siyang Certified Positive Psychology Coach at International Psychotherapy Level A Practitioner. Matatanda ang nagdesisyon ng aktres na mag-break muna sa pag-arte para makapag-focus sa pamilya at pag-aaral. At ayon pa kay Jody, ang next milestone na kanyang inaasam ay ang master's degree sa kanyang kurso. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Bukod sa good vibes na dala ng mga awitin sa pinaka-popular na K-pop Demon Hunters, tila may kasama pa itong good news dahil ayon sa Sony at Netflix, nasa production na ang part 2 nito. Pero wait, there's more. Dahil sa sobrang sikat ng mga awitin, kasama dito, gaya ng Soda Pop at Golden na nagkaroon na rin ng maraming sumusubok na versions. Pati kay Filipino-American singer Jessica Sanchez, kasama ang American singers na sina Jonathan Tilkin at Anthony Gargilla. Bumirit na rin. Tara at pakinggan. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing. We're gonna be golden. Oh, up, 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 and our voices. You wanna get you so warming. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding. Now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time no fears, no lies. That's who we're born to be. Wow! Abangan niyo po ang golden version ko. Pwede mag-joke. Kung kayo po ay ganitong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa 3rd President ng Estados Unidos na si Thomas Jefferson. Ang sabi niya, ang pamamahayag ay ang pinakamabisang kasangkapan sa pagpapalinaw ng isipan ng tao at sa paghubog sa kanya bilang makatuwiran, moral at makataong nilalang. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!